Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, napakayaman ng ating kalikasan, lalo na pagdating sa mga hayop na bihirang makita sa ibang bahagi ng mundo. Dahil sa libu-libong isla at malalawak na kagubatan, kinikilala ang bansa bilang isa sa mga biodiversity hotspot sa buong mundo. Maraming uri ng hayop andito lamang matatagpuan, kabilang na ang iba't ibang klase ng ahas na may kakaibang anyo, kulay at kakayahan. Bagamat madalas kinatatakutan ang mga ahas, mahalaga ang kanilang papel sa kalikasan. Tumutulong sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga daga at iba pang maliliit na hayop, kaya nakakatulong sila sa pagpapanatili ng balanse sa ecosystem. Sa katunayan, marami sa mga ahas sa Pilipinas ay hindi naman mapanganib sa tao at mas pinipili pa nilang umiwas kaysa umatake. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinaka-unique na ahas sa Pilipinas, mga species na may natatanging katangian at matatagpuan lamang sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang ilan ay bihirang makita, ang iba ay may kakaibang kakayahan, at ang ilan naman ay naging bahagi pa ng mga alamat at kwento sa ating kultura. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10. Luzon Bronzeback. Sa ika-10 pwesto ay ang Luzon Bronzeback, isang payat at mabilis na ahas na kilala sa kakaibang tansong kulay ng likod nito. Dahil sa kulay nitong parang bronze o metal, madaling makilala ang species na ito kapag nasinagan ng araw habang gumagapang sa mga sanga ng puno. Ang ahas na ito ay endemic sa Luzon at kadalasang matatagpuan sa mga kagubatan, bukirin at maging sa mga rural na komunidad na may maraming puno. Isa itong arboreal snake, ibig sabihin ay mas madalas itong naninirahan sa mga puno kaysa sa lupa. Ang kanilang pagkain ay karaniwang binubuo ng mga butiki, palaka at maliliit na hayop. Aktibo sila sa araw at napakabilis kumilos sa mga sanga, kaya bihira silang mahuli o mapansin ng mga manunugis. Sa kabila ng kanilang kakaibang hitsura, ang Luzon Bronzeback ay hindi venomous. Mas pinipili nitong tumakas kaysa lumaban kapag may banta, kaya halos wala itong panganib sa tao. Number 9. Philippine Pit Viper. Ang Philippine Pit Viper ay isa sa mga pinakakilalang venomous snake sa bansa. Makikilala agad ito sa matingkad na berdeng katawan na may mga dilaw o itim na marka na nagsisilbing mahusay na camouflage sa makakapal na dahon ng kagubatan. Ang species na ito ay kabilang sa pamilya ng pit vipers na may espesyal na organ na tinatawag na heat-sensing pit sa pagitan ng mata at ilong. Sa tulong nito, nakakaramdam sila ng init ng katawan ng kanilang biktima kahit sa dilim. Karaniwan silang nangangaso ng mga daga, ibon at palaka. Madalas silang nakapwesto lamang sa isang sanga, naghihintay hanggang sa lumapit ang kanilang biktima bago mabilis na umatake. Bagamat may kamandag ang Philippine Pit Viper, ayon sa mga eksperto ay hindi ito agresibo sa tao. Kadalasan, nangyayari lamang ang kagat kapag ito ay naistorbo o aksidenteng natapakan. Number 8. Summer Cobra. Ang summer cobra ay isa sa mga pinakakamanghamanghang ahas sa Pilipinas dahil sa kakaibang kakayahan nitong magbuga ng lason. Isa ito sa mga tinatawag na spitting cobras na kayang maglabas ng venom mula sa kanilang pangil patungo sa mata ng kalaban. Karaniwang may itim o dark brown na katawan ang summer cobra, minsan ay may maputlang marka sa leeg. Kapag nakakaramdam ng panganib, maaari nitong itaas ang ulo at ibuka ang hood nito, isang klasikong depensa ng mga cobra. Ang kanilang venom ay maaaring ibuga mula sa distansyang hanggang 2 metro at kadalasang tinatarget ang mata ng kalaban. Kapag tumama sa mata, maaaring magdulot ito ng matinding sakit at pansamantalang pagkabulag. Ang species na ito ay endemic sa Visayas at Mindanao, partikular sa Samar, Leyte at Bohol. Kumakain ito ng mga daga, palaka at maliliit na hayop na mahalaga sa kontrol ng pest population. Number 7. Philippine False Coral Snake. Ang Philippine False Coral Snake ay isa sa mga pinakakapansin-pansing ahas sa bansa dahil sa kanyang matingkad na pattern ng kulay. Ang katawan nito ay may kombinasyon ng itim,
puti at kahel o pulang guhit na halos kahawig ng tunay na coral snake. Tinatawag itong false coral snake dahil hindi ito tunay na coral snake, bagamat may bahagyang kamandag. Ang kanilang makulay na pattern ay nagsisilbing babala sa mga manunugis upang isipin na mapanganib sila. Matatagpuan ang species na ito sa mga isla ng Luzon, Mindoro at Cebu, kadalasan sa mga kagubatan o lugar na may makapal na dahon at bato kung saan sila nagtatago. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na hitsura, ang ahas na ito ay napakamahiyain. Mas pinipili nitong magtago kaysa makipagharap sa tao, kaya bihira itong makita sa kalikasan. Number 6. Panay Striped Coral Snake. Ang Panay Striped Coral Snake o Calliope salitan ay isang species na kamakailan lamang natuklasan noong 2018 na nagpapatunay na marami pang hindi nadidiskubring hayop sa Pilipinas. Ang ahas na ito ay natagpuan ng mga sayantipiko sa isla ng Panay. Isa sa mga pinaka-unique na katangian nito ay ang matingkad na kulay ng katawan. Mayroon nitong kulay kahil na ulo, makulay na guhit sa katawan at isang neon blue na buntot, isang napakabihirang kulay sa mga ahas. Ang pangalang salitan ay nagmula sa salitang Bisaya na nangangahulugang cross stripe na tumutukoy sa pattern ng mga guhit sa katawan ng ahas. Tulad ng ibang coral snake, ang species na ito ay may malakas na venom na ginagamit sa panghuli ng biktima. Dahil endemic ito sa Panay, mahalaga ang konserbasyon ng kagubatan sa isla upang maprotektahan ang kakaibang species na ito. Number 5. Rough-scaled reed snake. Sa ikalimang pwesto ay ang rough-scaled reed snake, isang maliit ngunit napakabihirang uri ng ahas na matatagpuan lamang sa Hulu-Sulu. Kabilang ito sa genus na Calamaria na kilala bilang mga reed snakes o mga ahas na kadalasang naninirahan sa lupa o sa ilalim ng mga dahon. Dahil sa kanilang maliit na sukat at lihim na pamumuhay, bihirang-bihira silang makita ng mga tao. Ang species na ito ay karaniwang may maitim na kulay na katawan at bahagyang magaspang na kaliskis na siyang pinanggagalingan ng pangalang rough-scaled. Hindi tulad ng maraming ahas na aktibo sa ibabaw ng lupa, ang rough-scaled reed snake ay mas madalas nakatago sa lupa, sa ilalim ng mga bato o sa pagitan ng mga ugat ng halaman. Ayon sa mga herpetological studies sa Southeast Asia, ang mga reed snakes ay karaniwang kumakain na maliliit na invertebrates, tulad ng earthworms at maliliit na insekto. Dahil dito, mahalaga rin ang kanilang papel sa ecosystem, lalo na sa pagpapanatili ng balanse sa lupa at sa food chain ng kagubatan. Ang pinakamalaking hamon sa species na ito ay ang limitadong habitat. Dahil natatagpuan lamang ito sa isang maliit na bahagi ng bansa, anumang pagbabago sa kapaligiran tulad ng deforestation o urban development ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang populasyon. Dahil sa kakaunting tala at bihirang sightings, itinuturing ng maraming conservationists na ang rough-scaled reed snake ay isa sa mga pinakananganganib na ahas sa Pilipinas. Ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating mga kagubatan at likas na tirahan ng mga hayop. Number 4. Polillo Island Forest Rat Snake. Sa ika-4 na pwesto ay ang Polillo Island Forest Rat Snake, isang malaki at mabilis na ahas na kabilang sa grupo ng mga rat snakes. Ang species na ito ay kilala sa kakayahan nito manghuli ng mga daga at ibon, kaya mahalaga ang papel nito sa pagkontrol ng mga pest animals sa kalikasan. Bagamat ang scientific name nito ay Thaias luzonensis, na tila nagpapahiwatig na ito ay matatagpuan sa buong Luzon, isa sa mga pinakanatatanging populasyon nito ay matatagpuan sa Polillo Island sa silangang bahagi ng Quezon Province. Ang mga kagubatan sa lugar na ito ay tahanan ng maraming endemic species. Ang Polillo Forest Rat Snake ay maaaring lumaki ng mahaba at napakabilis gumalaw, kaya minsan napagkakamalan itong mas mapanganib na ahas tulad ng king cobra. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang species na ito ay hindi venomous. Karaniwan itong matatagpuan sa mga kagubatan, bukirin at lugar na may maraming puno, kung saan sagana ang kanilang pagkain. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga daga, kaya ginagawa silang mahalagang kaalyado ng mga magsasaka. Sa kabila ng kanilang laki at bilis,
ang Pulilophorus rat snake ay hindi agresibo sa tao. Kapag nakaramdam ng panganib, kadalasan ay mabilis itong tatakas upang makaiwas sa anumang banta. Number 3, Palawan Flying Snake. Ang susunod sa ating listahan ay isa sa mga pinakakamangha-manghang ahas sa mundo, ang Palawan Flying Snake. Bagamat hindi ito literal na lumilipad tulad ng ibon, mayroon itong kakayahang mag-glide mula sa isang puno papunta sa iba. Kapag tatalon mula sa sanga, pinaplat ng ahas na ito ang kanyang katawan upang maging parang parachute na sumasalo sa hangin. Sa ganitong paraan, maaari itong maglakbay ng ilang metro sa ere bago muling dumapo sa ibang puno. Ang species na ito ay matatagpuan sa mga kagubatan ng Palawan, isang isla na kilala rin sa napakayamang biodiversity. Ang kanilang katawan ay kadalasang may kombinasyon ng berde, dilaw at itim na pattern na nagsisilbing camouflage sa mga dahon ng puno. Ang Palawan flying snake ay karaniwang kumakain ng mga butiki, palaka at maliliit na hayop sa puno. Dahil sa kanilang kakayahang mag-glide, nagiging mas madali para sa kanila na manghuli o umiwas sa mga manunugis. Sa buong mundo, kakaunti lamang ang mga ahas na may kakayahang ganito. Kaya naman ang species na ito ay isa sa mga pinaka-unique na halimbawa ng adaptasyon sa kalikasan. Number 2, Philippine Cylindrical Snake. Sa ikalawang pwesto ay ang Philippine Cylindrical Snake, isang ahas na kadalasan na pagkakamalang malaking bulati dahil sa kanyang maliit na mata at pabilog na katawan. Kabilang ito sa grupo ng mga blind snakes na halos hindi gumagamit ng paningin. Ang kanilang mga mata ay napakaliit at kadalasang natatakpan ng kaliskis, kaya tila halos wala silang mata. Sa halip, umaasa sila sa panginginig ng lupa at pang-amoy upang makahanap ng pagkain. Ang mga ahas na ito ay kadalasang nakatira sa ilalim ng lupa, sa loob ng lupa o sa pagitan ng mga ugat ng halaman. Dahil dito, bihira silang makita ng mga tao maliban na lamang kung sila ay nahukay habang nagbubungkal ng lupa. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga itlog ng langgam at anay. Dahil dito, may mahalagang papel sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga insektong ito sa kalikasan. Bagamat simple ang kanilang itsura, ang Philippine Cylindrical Snake ay isang halimbawa ng napaka-espesyal na adaptasyon sa buhay sa ilalim ng lupa. Number 1, Ibingan Snake. Sa unang pwesto ng ating listahan ay ang misteryosong Ibingan Snake, isang ahas na matagal ng bahagi ng mga kwento at paniniwala sa ilang bahagi ng Samar at Leyte. Sa maraming komunidad, ang pangalang Ibingan ay ginagamit upang ilarawan ang malaki at maitim na ahas na sinasabing naninirahan sa mga kagubatan, kuweba o malalayong bahagi ng bundok. Dahil sa mga salaysay na ito, naging bahagi ang Ibingan ng mga lokal na alamat at paniniwala na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa ilang paglalarawan ng mga residente, sinasabing ang Ibingan ay may kakaibang anyo kumpara sa karaniwang ahas. May mga kwento na nagsasabing mayroon itong tila palong o kres sa ulo na kahawig ng palong ng manok. Dahil dito, lalo itong naging misteryoso sa mga nakaririnig ng kwento tungkol dito. Ang iba naman ay nagsasabing ang ahas na ito ay malaki, maitim at mabilis gumalaw, kaya bihirang-bihira itong makita ng malinaw. Ayon sa ilang kwento ng mga residente at mga ngaso sa kagubatan, ang Ibingan ay isang ahas na bihirang makita, ngunit marami ang nagsasabing nakakita o nakasalubong nito sa mga liblib na lugar. Dahil sa mga ganitong ulat, may mga naniniwala na ang hayop na ito ay hindi lamang katang-isip kundi maaaring batay sa isang tunay na species ng ahas na matatagpuan sa rehiyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Ibingan ay lokal na pangalan lamang at hindi isang opisyal na scientific name. Sa ilang pag-aaral at obserbasyon ng mga eksperto, maraming nagsasabing ang Ibingan ay maaaring tumutukoy sa summer cobra, isang makamandag na ahas na endemic sa Visayas. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakakakaibang ahas sa buong mundo. Napakayaman talaga ng kalikasan ng Pilipinas at ang mga ahas na ito ay patunay kung gaano karaming natatangi at kamanghamanghang species ang matatagpuan sa ating bansa. Mula sa mga ahas na kaya mag-glide sa hangin
hanggang sa mga species na kamakailan lamang nadiskubre ng agham, ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa ating mga kagubatan at natural na tirahan ng mga hayop. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon, mahalagang tandaan na ang mga ahas ay may mahalagang papel sa kalikasan. Sila ay bahagi ng balanse ng ecosystem at ang pagkawala nila ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kapaligiran. Ngayon naman, gusto naming marinig ang opinyon mo. Alin sa mga ahas sa listahan ang pinaka nakakagulat para sa inyo? May mga naririnig ba kayong kwento tungkol sa ibingan o sa ibang kakaibang ahas sa inyong lugar? At kung sakaling makakita kayo ng isa sa mga ahas na ito sa kalikasan, ano ang gagawin nyo? I-comment nyo sa baba ang sagot nyo para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.